Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pong banal na pagdiriwang, ating pong pinararangalan ang mahal na ina na nagdalamhati para sa kanyang anak na si Jesus. Sa misang ito, atin pong isama sa ating panalangin ang mga nagpaintensyon, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng iba't ibang dalamhati sa kanilang buhay, ang mga yumao na. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, pinaalala ko sa kanya, sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya.
Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong mananangan sa silitang ipinangaral ko sa inyo, iilan na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ng inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ito ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak, nandi pa kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inuusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako na higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butoy pooy, purihin pag-ibig siya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig. Ay napakatatag at mananatili ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakilan mo ay iahayag. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Padre. Tayo po ay gumugunita sa ating mahal na ina na nagdalamhati para sa kanyang anak na si Jesus. Ang pagdiriwang po natin ngayon ay kakabit ng pagdiriwang natin kahapon. Ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Hindi maihiwalay ang hirap na dinanas na mahal na ina emotionally sa paghihirap ng kanyang anak. Nung ang kanyang anak ay nag-alay ng buhay sa krus. Ang dalamhati na dinanas ng mahal na ina ay sinasabi 7. 7 balaraw, 7 sibat na tumusok sa puso ng mahal na ina, kung kaya't matindi ang kanyang paghihirap na dinanas kasama ng kanyang anak na si Jesus. At ano po yung 7 pasakit na yon na dinanas ng mahal na ina? Ang una ay ang tungkol sa binasa natin sa Ebanghelyo, ang propesiya ni Simeon, na kung saan sinabi ni Simeon na ang batang ipanganganak ni Maria ay daranas ng paghihirap. Maaaring siya ay mapahamak o magdala ng pagliligtas sa mga Israelita. Ang pangalawang sibat na tumusok sa puso ni Maria ay ang sandali na si Maria ay 3 ang mag-iina ay tumakas papuntang Ehipto sapagkat ang batang si Jesus ay nalagay sa panganib ang buhay. Nung panahong yon ay ipinapapatay ang mga panganay na anak na lalaki. Kaya't nandun yung damdamin ng isang ina na mahirap, malungkot, kung kaya't itinakas ang batang si Jesus papunta sa Ehipto. Ang pangatlo ay nung si Maria ay 3 araw na naghahanap kay Jesus sa templo. Ito yung yugto na si Jesus ay nawala. At 3 araw na hinanap ng mag-asawa, si Jose at si Maria. At alalang-alala si Maria nung mawala ang kanyang anak na si Jesus. Ang pang-apat ay ang pagsalubong ni na Jesus at Maria sa daan patungong Kalbaryo. Ito yung tagpo na ang anak niyang si Jesus ay naghihirap sa pagpapasan ng krus
at nakita ni Maria sa kanyang mga mata kung gaano katindi ang dinaranas na paghihirap ni Jesus sa pagpapasan ng krus. Dugong lumalabas sa mga katawan ni Jesus ng kanyang anak at walang magawa si Maria, kundi ang panuurin lang ang kanyang anak na si Jesus. Gayun din ang ikalima na si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Ito yung sandali na ang kanyang anak ay unti-unting namamatay sa krus, na wala siyang magawa kundi ang tumalima sa kalooban ng Diyos. Walang magawa si Maria kundi ang umiyak at lumuha sa paanan ng krus. At ang kahuli-hulihan, ang pang-anim, ang pagbababa kay Jesus sa krus. Dito po natin makikita yung tagpo na sinalo. Binuhat ni Maria ang kanyang anak na wala ng buhay. Gaano kasakit, katindi sa isang ina. Hawak niya ang kanyang anak na si Jesus na wala ng buhay. Nandun ang paghihirap ni Maria. At ang kahulihan, ang ikapitong sibat na tumusok sa puso ni Maria ay ang paglilibing kay Jesus. Maraming luha, maraming hinagpis ang naranasan ng ating mahal na ina sa paghihirap ng kanyang anak, sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya nga, sinasabi na wala nang papait pa sa isang ina na makita ang kanyang anak na naghihirap, unti-unting namamatay sa krus, na walang magawa ang isang ina, kundi ang tumunghay na lamang, lumuha na lamang, sapagkat yon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, walang ibang hatid sa ating mensahe ang pagdiriwang nating ito ng pagdadalamhati, paggunita sa dalamhati ng mahal na ina, kundi ang tularan natin si Maria. Siya na naging ina, nakaranas ng iba't ibang pasakit para sa kanyang anak. Ang daming luha na tumulo sa mga mata ng mahal na ina dahil siya ay nagmamahal sa kanyang anak. Inaanyayahan tayo, mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo bilang isang Kristiyano, hindi natin maiwawaglit sa ating buhay ang mga pagdurusa na maaari nating maranasan at nararanasan. Hindi natin matatakasan ang iba't ibang sibat na tutusok sa ating mga puso at magbibigay sa atin ng hapdi at kirot. At yun ang magpapaalala sa atin ng buhay ni Maria. Na katulad ni Maria, siya din ay dumanas ng makataong paghihirap ng kalooban. Hindi tayo nag-iisa sa mga karanasang ito sa buhay. Kasama natin si Maria na nagtiis, nagsakripisyo. Kasama natin si Maria sa pagluha, sa pag-iyak, sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Kung kaya nga't ipinapaalala lang sa atin kung ano ang ginawa ni Maria.
Si Maria ay nanatili nakasama-sama ng kanyang anak na si Jesus. Hindi niya iniwan si Jesus. Hindi siya lumayo kay Jesus. Hanggang mailibing ang ating Panginoong Jesus, naroroon ang mahal na ina. Pinapaalala sa atin na wala tayong ibang gagawin kundi sa harap ng mga pagsubok natin sa buhay, sa harap ng ating mga problema sa buhay, manatili tayo kay Jesus. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong tumalima sa kalooban ng Diyos. Patuloy nating makita na sa likod ng ating paghihirap, katulad ng paghihirap ng mahal na ina, merong tagumpay. Ang krus ang magpapaalala sa atin na sa likod nito, merong tagumpay, merong kaluwalhatian. Pero hindi natin mapagtatagumpayan kung hindi muna tayo dadaan sa krus. Kung hindi muna tayo maghihirap, kung hindi muna tayo luluha, kung hindi muna tayo iiyak, kasama ng krus ang kaluwalhatian, ang tagumpay. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, nawa ang hapis ni Maria ay maging hope natin, maging pag-asa natin na sa likod ng mga hapis may kagalakang hatid sa ating buhay. Huwag lang tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Patuloy tayong manalig kay Jesus. Patuloy tayong manatili sa ating pananampalataya sa Diyos, sapagkat sasamahan tayo ni Maria. Sasamahan tayo ni Jesus. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga hapis sa buhay. Amen. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mababuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kandungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo.
Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at aming alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesu Kristo, ang mahal na birheng na pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Belrey na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis, lana ng sanlibutan, iawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayaha makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagliligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pagtiis na mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa.